Sa NBA ngayon, dalawa yung nagcha-champion sa isang season. Yung una, NBA Championship. Yung ikalawa, In-Season Tournament Championship. Meron ding cycle sa NBA ang mga players, yung galing sa Wizards, na kapag lumipat ng team nagcha-champion. Tulad ni KCP na punta ng Nuggets, si JaVale McGee sa Golden State, at sa Lakers naman, si Dwight Howard. Si Porzingis galing Wizards, nag-champion sa Boston. So hindi pa napuputol yon dahil si Hachimura galing Wizards, nag-champion naman sa in-season tournament sa Lakers. Itutuloy pa rin ng NBA ang in-season tournament or NBA Cup. Hindi naman binago yung format. Tig-tatlong group sa bawat conference, per group merong 5 teams. Dahil part pa rin ng regular season game ang elimination round nun, magkakaroon ang isang team ng matchup sa kabilang teams ng nasa 5 na pinagbabasihan din ng tiebreaker noong nakaraang taon. O yung tinatawag nilang regular season series. In-adjust din ng NBA ang date ng in-season tournament mula November 12 hanggang December 17, US time. Dinikit nila sa Christmas game. Papasok ng semifinals hanggang championship, may prize money doon. So malaking pera yun para sa mga two-way player kasi guaranteed prize money. Base yun sa ratings. Yung iba namang mga fans at kahit yung iba mga analysts hinihiling na ang mananalo sa NBA Cup ay makakuha ng automatic spot hanggang play-in tournament. Ang seeding kasi ng play-in nasa number 7 hanggang number 10. Sinusuportahan din doon na magcha-champion na at least makakuha ng number 7 seed. Kaya nilagay ang in-season tournament para magkaroon ng competitive game agad sa start ng regular season. Ang competitive arc nangyayari sa NBA sa mid-season na. Ito kalimitan mga January. Naging okay naman ang resulta ng in-season tournament last year. Last year, kahit nag-champion sa NBA Cup yung Lakers, nag-aalanganin pa nga sila makapasok nun sa playoffs bago yung mag-mid-season. Sinabi na rin na pinag-iisipang i-add ng NBA na makakuha ng automatic spot sa play-in or playoffs ang mananalo. Pero this year, wala namang nilagay dun so far. Based sa ibang insider, sinusuportahan pa rin ng iba na makakuha nga ng spot sa playoffs or play-in yung mananalo or magcha-champion sa in-season tournament. Mas magiging competitive kasi yun kung automatic number 7 spot agad ang makukuhang prize. May prize money rin naman ang team na makakapasok sa first round ng playoffs. Last year, at least $200,000 per player ang pot money nun. Hindi naman kasi bago yung hinihiling ng mga fans dahil last year naging controversy sa mga fans na ang Lakers naglagay ng banner para sa in-season championship. Dahil sabi dati ni Kobe, hindi sila naglalagay ng ibang banner as in championship lang sa NBA. Yung ibang mga teams, merong division champion banner dahil ang division champion dati until 2007 or 2008, malaki yung impact sa mga team lalo na sa playoffs. Kapag ang isang team nag-champion sa kanyang division, automatic niyang makukuha yung at least top 3 spot sa playoffs. Tulad ng 2006, ang San Antonio, Suns at Nuggets yung nasa top 3 sa West. Ang Denver dapat number 7 or number 8 kasama nila yung Sacramento Kings. Dahil division champion noon ang Denver Nuggets, nilagay sila sa number 3 spot. Kahit 44 wins lang ang meron sila. Ang Dallas naging number 4 kahit meron silang 60 wins. Naging kalaban noon ng Nuggets ang Clippers na mas mataas pa ang winning rate or winning record sa kanila. Kahit ang Denver ang number 3 sa spot sa playoffs, sila din ang may home court disadvantage. Clippers ang nakakuha ng home court advantage dahil mas marami silang panalo kontra sa Denver. At least nakalusot doon sa either Dallas, Suns or kaya San Antonio. Pero nalaglag pa rin doon ang Denver kasi nga sila yung may home court disadvantage at hindi rin naman sila yung top 3 best team sa West noong 2006. Inalis lang yun noong 2007 dahil nagtapat agad yung best team sa West sa semis. Ito yung San Antonio at Phoenix Suns. Kahit noong 2006, nagtapat din yung best team dito sa West. Sa semis pa lang, San Antonio at Dallas. Kaso nga lang, nasa kabilang bracket kasi yung Phoenix Suns. At nagtapat naman sa West Finals yung Dallas at Phoenix na yung Dallas ang nakapasok sa Finals. Mula noon, tinanggal yung rights na makakuha ng top 3 spot sa playoffs yung mananalo or magiging division champion. Kasi ngayon, hindi na masyadong apektado na malaki yung mga team. Ginagamit na lang yung division champion para sa tiebreaker.